Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline Tonight. Matagumpay raw na misyon ng mga sibilyang Pilipino sa West Philippine Sea, mainuturing umanong people power sa karagatan. Mga senador na bumisita sa Pag-asa Island, bumwelta ng i-radio challenge sila ng China. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. Pangulong Bongbong Marcos diskumpiyado rin sa pinagmulan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, kaya dapat lang daw imbestigahan. Grupong Manibela nakipagmatigasan sa LTFRB sa unang araw ng panghuhuli sa mga hindi nag-consolidate na jeep. Wala pong nakatanggap ng show cause order. Wala! LTFRB, napakasinungaling mo! Sinungaling ka, Guadis! Okay, so this guy just called. Trans woman umalma sa umunoy diskriminasyong naranasan niya matapos siyang sitahin sa paggamit ng CR na pambabae sa isang hostel sa Albay. At Showbiz Tonight, netizens full support sa pagpapakasal ni True Faith vocalist Medwin Marfil sa kanyang non-showbiz boyfriend. Nakipagmatigasan sa LTFRB ang mga driver at operator ng jeep na hindi nag-consolidate. Patuloy raw silang papasada kahit pa hulihin sila at mauwi ito sa gulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Don. Bakit kayo nagmamadali? Ano ba ang minamadali ninyo? Ano ba ang minamadali ninyo? Bakit kayo nagmamadali? Gumarahi kanina sa harap ng tanggapan ng LTFRB sa Quezon City ang mga tsuper at jeepney operator na miyembro ng mga grupong Manibela at Piston. Nagprotesta sila kasabay ng unang araw ng panguhuli sa mga kolorong na jeep o yung mga tsuper na hindi nag-consolidate o sumali sa mga kooperatiba na requirement sa PUV Modernization Program. Hindi kami sumusuko. Hindi namin ibibigay yung aming mga jeepney. Hindi namin ibibigay yung aming mga jeepney. May mga prangkisa kami. Tanging ang Kongreso lamang ang pwedeng mag-revoke nito. Pinasinungalingan ni Manibela President Marbal Buena ang pahayag ng LTFRB na nagpadala sila ng show cost order sa mga hindi nag-consolidate bago ang hulihan. Ni isa man sa mga miyembro ng Manibela at Piston, wala pong nakatanggap ng show cause order. LTFRB, napakasinungaling mo. Sinungaling ka, Guadis. Wala kaming natanggap kahit na isa sa amin. Ipakita ninyo, kung may receiving kayo, ipakita ninyo na may natanggap kami. Natatagalan din daw ang grupo sa desisyon ng Korte Suprema sa hiling nilang temporary restraining order sa PUV Modernization. Walang urgency itong Supreme Court na pinasusweldo ng taong bayan. Kayo, mag-resign na rin kayo. Wala kayong silbi. Una nang sinabi ng SC na binigyan ng 10 araw ang DOTR at LTFRB para magkomento sa petisyon ng transport groups. Ayon sa mga tsuper, hindi sila tutol sa modernisasyon. Ayaw lang nila ang sistemang kooperatiba ang mamamahala sa mga jeep. Sila raw dapat ang magmay-ari ng sarili nilang sasakyan. Hindi raw sila titigil sa pamamasada kahit pa magkahulihan. Sabi ko sa'yo, ma'am, hindi talaga. Di, ma'am. Di, ma'am. Dugot pawis namin niya, ma'am. O, kahit mamatay ako, ma'am, lalaban ako, ma'am. Magkulong lang po. Ayaw mong ikaw. Dawa payag, ma'am. Magkagulo na kami kung magkagulo. Nanindigan naman ang LTFRB na mai-impound ang mga kolorong na jeep. 50,000 piso ang kailangan para matubos ang sasakyan at 1 taong masususpinde ang lisensya ng driver. Sa takot na mahuli, hindi bumiyahe ang mga jeep na hindi consolidated sa rutang Pasig-Taguig. Nahirapan tuloy ang ilang pasahero.
Magko-commute kami. Magkano rin po ang tricycle? O 80 pesos po papunta doon sa San Joaquin. O, kaya po, mabigat sa bulsa. Pag ganito nagdatatlong sakay. May mga jeep namang naglakas loob na bumiyahe sa ibang lugar sa Pasig kahit hindi consolidated. Malaya sila nakapamasada dahil wala pang nangyaring hulihan. Pati sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, walang nangyaring hulihan. Ayon sa mga traffic enforcer na tumangging humarap sa kamera, wala pang ibinababang utos sa kanila kaya hindi pa sila nanghuli ng mga unconsolidated jeep. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis, walang mangyayaring malawakang hulihan. We intend to apprehend at least initially 2 to 3 per day muna to give them a warning. There will be no massive apprehension. It will only be just a token apprehension, hoping that by doing this, hindi na po sila bumiyahe. Huwag naman daw sana itong abusuhin ng mga tsuper. Paalala naman ng LTFRB, ihanda ang consolidation documents sakaling parahin ng mga otoridad. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. People power sa dagat. Ganyan tinawag ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang matagumpay na civilian mission ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Habang naglalayag ang civilian mission ng Atin Ito Coalition papuntang Scarborough o Panatag Shoal, bumuntot ang mga barko ng China Coast Guard. Di hamak na mas malaki ang mga ito kumpara sa 4 na fishing boat ng Pilipinas. Halos 3 kilometro na nga lang ang layo ng mga barko ng China sa civilian convoy. Yan ay kahit pa nakabantay ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Nagkapalitan pa nga ng radio challenge ang Coast Guard ng Pilipinas at China. Sa kabila ng tensyon, hindi nagpatinag ang civilian mission at ang mga Pilipinong mangingisda. Kahit pa may mga namataang Chinese vessel, nakalusot pa rin kahapon ang naunang team ng civilian mission sa vicinity ng Panatag Shoal. Nakapaghatid sila ng pagkain at krudo sa mga mangingisdang Pinoy. Kahit hindi naman sumunod ang iba pang bangka ng ating mga kababayan dahil sa mga umaaligid na barko ng China, tagumpay pa rin daw itong maituturing ng Atin Ito Coalition. Ang ating advance team ay nakaabot at nalampasan ang massive at illegal na blockade ng China sa Bajo de Masinloc. Kaya ang masasabi natin, mission accomplished, mission success tayo. Para sa maritime security expert na si Dr. Chester, ito na ang pinakamatapang na civilian mission na ginawa ng Pilipinas. I think yun yung medyo kinakatakot din ng China. Ayaw rin nilang mag-provoke din na may masugatan o may masaktan sila dahil of course nakabantay yung buong mundo sa atin. Very clever itong strategy na ginawa ng mga mamamayan, lalong-lalo na yung mga mangingisda. Tagumpay din para kay retired Associate Justice Antonio Carpio ang ikalawang civilian mission. Ang tingin ko dyan parang people power at sea ito, no? The world will look at this, makikita nila na the people themselves are asserting our sovereign rights, no? Hindi lang yung gobyerno, pero yung mga Pilipino, yung mamamayan natin. Sa ngayon, pauwi na ang mga sumama sa civilian mission. Bukas ng madaling araw, inaasahang darating ang mga volunteers sa Subic Port sa Zambales. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Pabalik na ang civilian resupply mission sa Scarborough Shoal at ayon po sa organizer ng Atin Ito Coalition, naging matagumpay raw ito. Pero ayon naman sa China, hindi. Ayon sa Chinese tabloid na Global Times, napigilan ng Chinese forces ang civilian resupply mission 50 nautical miles mula sa Huangyandao Island. Yan po ang tawag nila sa Scarborough Shoal. Pinakita sa litrato ang mga higanteng Chinese Coast Guard vessels na kasama siguro sa mga humarang sa resupply mission. Ito raw ay ayon sa kanilang source na hindi nila pinangalanan. Pero hindi naman po mahirap hulaan ng source dahil ang Global Times ay kontrolado ng Chinese government. Katunayan, ang Global Times ay pag-ari ng Chinese Communist Party. So, sino po yung tama? Depende kung kaninong bersyon ang iyong paniniwalaan. Ang sabi ng China, hindi naman umabot ang resupply mission sa mismong Scarborough Shoal. Pero mulat sa pool, ginigit na ng mga organizers ng civilian mission
na hindi nila pakay na makaabot sa mismong loob ng lagoon ng Scarborough dahil mula pa noong 2012 ay imposible na pong gawin yon. Bago pa tumulak ang convoy, ginit na ni Rafaela David, ang convener ng resupply mission, na ang pakay nila ay magdala ng tulong sa mga mangingisda sa paligid ng Scarborough Shoal. Kung saan daw sila makaabot, okay na raw yun. Pangalawa ay ang pagpapakawala ng mga boya na nagsasabing atin ito. At pangatlo, igiit lamang sa China na hindi kailangan ng mga Pilipino na humingi ng pahintulot sa China para makabiyahe sa kanyang sariling EEZ. Kung ito lamang daw ang basehan, nagawa nila ang lahat ng ito. Pero ito pa, may ginawang taktika ang organizers ng resupply mission para makalapit sa Scarborough Shoal. Very high profile kasi ang civilian mission na ito, kaya't ito ang pinagtuunan ng pansin ng blockade ng China Coast Guard. Nag-deploy ang China ng higit 40 barko, kasama po dyan ang 30 Chinese Maritime Militia vessels at 8 Chinese Coast Guard vessels. At yun na nga, ang main body ng civilian resupply mission ay hinarangan po ng China mga 55 nautical miles po, banda rito, mula sa Scarborough Shoal. Banda dito po yon, dito po sila galing sa Masinloc sa Zambales at dun po sa dulo ang Scarborough Shoal. Ang total distance po dyan dapat ay halos 120 nautical miles. Kaya dito na po sa bandang middle point, nag-distribute na ng mga supplies sa mga isda ang 4 na bangka ng main body. Pero dahil nga dito nakatuon ang pansin ng China Coast Guard, halos hindi po nila napansin ang isang maliit na advance party na umalis ng mas maaga ng isang araw. May 14 pa lamang, tahimik nang tumulak ang isa pang barko papuntang Scarborough Shoal. At dahil po nag-iisa lamang ito, hindi ito ganong pinansin. Isang Chinese vessel lamang ang nagbantay dito. Kaya't habang nagkakaharangan, banda rito sa 55 nautical miles, nakalusot ng 25 nautical miles mula sa Scarborough Shoal ang advance party. At dito po, namigay sila ng mga supply sa mga Pinoy na mangingisda. Kasama po riyan, 1,000 litro ng diesel at 200 food packs. So, sa huli, sino ang nakalamang? Well, kayo na po magsabi. Ayon sa China, naitaboy nila ang resupply mission. Ayon naman sa mga naglunsad ng civilian resupply mission, naipadala nila ang isang malinaw na mensahe na kahit hawak pa rin ng China ang Scarborough Shoal, atin pa rin ito. Mismong mga senador ang nakaranas ng pananaboy ng mga barko ng China nang bisitahin nila ang Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Buwelta ni Senate President Mig Zubiri, ang mga Chinese ang dapat lumayas. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Personal na bumisita sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea kanina si Defense Secretary Gubot Teodoro kasama sina Senate President Mig Zubiri, Senators Joel Villanueva at JV Ejercito. Dumayo ang mga senador para dumalo sa groundbreaking ceremony ng itatayong barracks ng Philippine Navy sa isla. Pero hindi pa man nakakalapag, niradyohan na raw sila sa ere at sinubukang itaboy ng China. Gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating ang si Magellan, atin na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. Habang nasa Himpapawid, nakita rin ng mga senador ang ibang artificial island na tinayo ng China. Nabahala sila dahil sobrang lapit na mga ito sa Palawan at malinaw na pasok sa loob ng ating exclusive economic zone. Napakalapit na pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at nilagyan po nila ng naval facilities and pangdigmaan, facilities na pangdigmaan. So nakaka-alarma. Yung paglanding nga namin kanina, meron ng mga verbal challenges. Dahil sa mga nakita, nangako ang mga senador na mas paglalaanan nila ng pondo ang pagtatayo ng mga pasilidad sa Pag-asa Island. Una sa prioridad nila ang itatayong mga barracks na nag-groundbreaking kanina. Magsisilbi itong tulugan ng mga sundalo ng Philippine Navy na nagbabantay sa isla. Importante ito sa defense posture ng Pilipinas, lalo't parami ng parami ang mga umaaligid na barko ng China sa paligid ng Pag-asa Island. Hindi kalayuan dito sa itatayong Philippine Navy Barracks kapag sumilip ka sa binoculars, matatanaw ang higit 20 barko ng China. Nasa 3 hanggang 4 na nautical miles ang layo nito dito sa Pag-asa Island, kaya pasok pa rin yan sa ating exclusive economic zone.
Ayon kay Secretary Gibo, regular na nilang namomonitor ang higit 20 Chinese militia vessels at ilang China Coast Guard malapit sa Pag-asa. Wala naman daw kakaibang ginagawa ang mga barko, pero nababahala sila dahil malapit din ang mga ito sa Sandige. Ang mga sandbar na nakitaan ng senyales ng reclamation ng patay na corals. Pati ang ilang residente sa isla, aminadong nangangamba sa kanilang seguridad. Tiniyak naman ng Defense Department na ligtas sa mga taga-Pag-asa. Nangako rin silang magtatayo ng iba pang pasilidad gaya ng Rural Health Center para hindi na pumunta sa Palawan para magpagamot ang mga residente ng isla. Sa tingin ko po safe sila because no right-thinking nation will attack civilians. Kailangan po natin ng civilian dito because this is for them. This is not just purely for military purposes. Ang beneficiary nito ay civilians. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa gitna ng issue sa West Philippine Sea, nakakatanggap daw ng mga hate email ang ating embahada sa Beijing. Yan pong isiniwalat ng ating Consul General sa Beijing na si Arnel Talisayon. May mga hate email daw silang na-receive mula sa mga hindi nagpakilalang Chinese citizens. Pero wala naman daw nire-report sa kanilang insidente ng harassment ng mga Chinese sa mga Pilipino sa China. Sa kabila po nito, tiniyak ng opisyal na hindi makakaapekto ang mga naturang hate emails sa mga Chinese na nag-apply ng tourist visa sa Pilipinas. Dito po sa Philippine Embassy, we would also sometimes get hate emails po from unnamed Chinese citizens. But for the Filipino community po, so far, wala naman kaming naririnig na balita. How are you being treated there by the Chinese officials? They all have been professional and cordial. So hindi ka naman ginugulo dyan? Hindi naman kayo ginugulo dyan? Hindi naman po. Maging si Pangulong Bongbong Marcos diskumpiyado rin sa pinagmulan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaya naman dapat lang daw imbestigahan ng alkalde. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos nagtataka na rin sa pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa ambush interview sa pagbisita niya kanina sa Cagayan de Oro, iginiit ni PBBM na kilala niya ang lahat ng mga politiko sa Tarlac pero wala raw umanong may kakilala sa alkalde. Paano siya tumakbo ng mayor? Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Sa isang text message sa News 5, kinumpirma rin ni Solicitor General Menardo Guevara na sinisilip na nga nila ang citizenship ni Guo, pati ang eligibility o kwalifikasyon nito para tumakbo at humawak ng posisyon sa gobyerno. Dagdag ni Guevara, kung mapatunayang hindi siya kwalipikado, pwedeng patalsikin bilang mayor si Guo. Umusbong ang kontrobersya tungkol sa pagkakakilanlan ng opisyal sa investigasyon ng Senado sa niraid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac noong Marso. Sa gitna rin ng issue tungkol kay Guo at patuloy na operasyon ng mga illegal na pogos, sinabi ni Pangulong Marcos na mas mahigpit nang ipatutupad ng gobyerno ang mga patakaran para sa mga papasok na foreign national sa Pilipinas. Una nang sinabi na Foreign Affairs Department na plano nitong higpitan ang visa requirements para sa mga Chinese national dahil sa dami ng mga naitatalang illegal na aktibidad ng mga ito sa bansa. Walang special na rules para sa kahit na kanino. Pantay-pantay lang lahat. Pero gagandahan namin ang enforcement doon sa examination, doon sa mga nag-a-apply ng visa o doon sa mga nagko-convert doon sa tourist visa ng student visa at yung mga bumibili ng lupa dahil nagtatanggap sila na Pilipino sila. Giit pa ni Marcos, walang lusot ang mga magpapanggap na Pilipino. Una-una, hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-Bisaya, hindi marunong magsalita ng Pilipino. At saka walang maipakita ng mga birth certificate, yung mga pinapakita ay fake. So, titiyakin namin na hindi na matatapos yun. Yun yung in-identify ni Kong Ace, yung student visa. Isa pa yun, abuso yun. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, uulanin bukas ang malaking bahagi ng Luzon sa kabila ng mainit pa ring panahon. Yan po yung nakikita ninyong makapal na ulap sa Northern Luzon. Dala po niya ng mahina hanggang katamtamang pagulan sa tanghali at hapon sa Batanes, Cagayan, Isabela at Central Luzon. May maranasan ding localized thunderstorm sa Metro Manila at Occidental Mindoro.
Epekto po yan ng easterly sa dagat Pasipiko at ng shear line o yung salubungan ng easterly winds at hangin sa Hilaga. Maulap hanggang sa maaraw naman ang maranasang panahon sa Palawan, pati na rin sa buong Visayas. Habang sa Mindanao, posibleng makaranas ng mahinang pagulan sa Zamboanga at sa Cotabato. Babaeng naningil ng utang sa Cavite, pinatay sa sakal. Pinagbabali ang buto sa kaisinilid sa icebox. At Kamara magsasagawa ng sariling investigasyon sa madugong drug war ng Administrasyong Duterte. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Brutal ang pagpatay sa isang babaeng naningil ng utang sa 13 Martires, Cavite. Sinakal ang biktima at binali umano ang mga buto at isinilid sa isang icebox. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Tumambad sa mga pulis ang icebox na ito sa loob ng isang bahay sa barangay Hugo Perez, 13 Martires, Cavite kagabi. Nang buksan ng icebox, bangkay ang laman. Kinilalang biktima na si Marie Joy Singayan, 25 anyos. Rumesponde ang pulisya matapos sila makatanggap ng report sa mismong may-ari ng bahay na may bangkay na isinilid sa naturang icebox. Ayon sa informant, tinawagan siya ng kanyang mister at inamin ang nagawang krimen. According sa wife ng suspect is nabigla siya dun sa insidente kaya napatay po niya yung biktima. Kinilala ang suspect na si Wilson De Ramos, 35 anyos. Base sa investigasyon ng mga pulis, pumunta ang biktima sa bahay ni De Ramos para singilin sa kanyang utang na 50,000 pesos. And then nagkaroon po ng medyo pagtatalo, mating sa point na nasapok ni suspect, si victim. Then nung natumba po si biktima, na tikti po niya, hindi po niya nalagay sa icebox. Aabot lamang sa 2 talampakan yung lapad at may taas na 1.5 talampakan itong sukat ng icebox. Sa liit nito, tingin ng mga pulis, binali na yung mga buto ng biktima mapagkasya lamang dito sa loob. Labis ang paghihinagpis ng live-in partner ng biktima. Gusto kong mabigyan ng hustisya yung asawa ko. Hindi makatarungan, hindi makatao, pandemonyo. Kasi kahit sinong tao na kumaayos yung pag-iisip ko, hindi mo gagawin yan. Kaninang pasado alas 4 ng hapon, nang makorner ng mga tauhan ng 13 Martires Police de Ramos malapit sa isang bus terminal sa Pasay City. Uuwi na sana pa Bicol ang suspect para tumakas. Nakakulong na ngayon si De Ramos sa 13 Martires Police Station. Naharap siya sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Sumuko na sa NBI si Ferdinand Guerrero. Siya pong natitirang akusado sa kasong serious illegal detention for ransom na sinampan ng TV host na si Wong Navarro. Mismong si NBI Director Medardo de Lemos ang sumundo kay Guerrero sa kanyang bahay sa Makati City kaninang tanghali. Pagdating sa NBI, agad siyang kinuhanan ng fingerprints at mugshot. Ayon sa abogado ni Guerrero, ngayon lamang sumuko ang 62-year-old niyang kliyente dahil sa medical condition nito. Kaya pala raw nila ang desisyon ng korte. May 2 ng sentensya ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong ng Taguig RTC si Guerrero kasama sina Denise Cornejo, Cedric Lee at Simeon Raz. Dahil ito sa pambubugbog at pangingikil kay Navarro sa isang condominium sa Taguig noong 2014. Nasa kustudiya na ng Bureau of Corrections sina Cornejo, Lee at si Raz. Iniintay pa kung saang pasilidad dadalhin si Guerrero. When you surrender everything to the Lord, you have peace. Naniniwala po siya na kaya niyang ipaglaban ang kaso niya at naniniwala po siya na inosente po siya. Natagalan po siya kasi may sakit po siya sa puso, may history po siya ng heart failure at nakaschedule po siya ng angioplasty. Magkakasa ng sariling investigasyon ng Kamara sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Human Rights Chairperson at Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr., layunin ng investigasyon na suriing mabuti ang umano'y insidente ng extrajudicial killings. May karapatang pantao pa rin daw ang mga biktima kahit sangkot sila sa iligal na droga. Iimbestigahan din ng Kamara kung may mga nalabag sa batas ang drug war.
maging ang hindi umano nila pagsunod sa due process. Iimbitahan nila sa pagdinig sina dating Justice Secretary Menardo Guevara, dating PNP Chief Oscar Albayalde at mga opisyal ng National Capital Region Police Office. Hindi naman daw nila ipatatawag sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang dating PNP Chief na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Alleged drug users and dealers po sila, di po sila na-convict because these alleged EJK victims were silenced, they were denied their rights. Now, it is our responsibility to the victims of alleged extrajudicial killings and their families to seek the truth. Nagkasundo ang mga lider ng China at Russia na palakasin pa ang kanilang ugnayan lalo na pagdating sa depensa. Napag-usapan niya ng bumisita si Russian President Vladimir Putin sa Beijing bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-75 anibersaryo ng China-Russia relations. Parehong kinundunan ni Xi Jinping at Putin ng Amerika na naghahasik daw ng gulo sa buong mundo. Tinalakay din ng kanilang pulong ang giyera sa Ukraine at nagkasundong political solution ang sagot sa tensyon. Bukod dyan, nilagdaan ng dalawang lider ang ilang kasunduan, kabilang ang mga may kaugnayan sa kalakalan at infrastruktura. Susunod, trans woman nakaranas umano ng diskriminasyon matapos sitahin sa paggamit ng CR na pambabae sa isang hostel sa Albay. Divorce bill, lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara. At Kyla Estrada na-touch sa mga papuri sa kanya ng kanyang mga magulang sa role niya bilang Bettina sa Can't Buy Me Love. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Umalma ang isang trans woman sa umunoy diskriminasyong naranasan niya sa isang hostel sa Albay. Nagugat po yan sa paninita sa kanya sa paggamit ng CR na pambabae. Nasa frontline na balita yan si Brian Basa. Okay, so this guy just called me a male. Keep gendering me. No, don't call me sir. Nabalot ng tensyon ang pag-uusap ng transgender woman na si Jules Balais at ang mag-asawang may-ari ng isang hostel sa Legazpi City, Albay noong linggo. Naputol ang video nang hablutin daw ang cellphone ni Jules. Can you please? This is against the law. Pa-check out na sa naturang hostel si Jules nang mangyari ang komprontasyon at kahit paalis na siya, sinermonan pa raw siya ng lalaking may-ari. Ang dahilan, gumamit si Jules ng banyong pambabae. Depensa ng hostel, inireklamo raw kasi ng 3 babaeng customer ang pagpasok ni Jules sa pambabaeng CR. Sa inilabas na CCTV footage ng hostel, makikita ang isang babaeng inirereklamo raw si Jules. Maya-maya, makikitang bumaba ang mag-asawang may-ari ng hostel at si Jules. Sinermonan si Jules ng lalaking may-ari ng hostel. You repeatedly entered the bathroom of the girls, and the females, the true biological females, have been complaining about it. So please, we've been telling you again and again kindly, but this is too much. No, you're too much. Batay sa pahayag ng hostel, sinabihan umano ng kanilang staff si Jules na panlalaking CR dapat ang gamitin niya. Dito na raw nagsisigaw ang trans woman. Pero sa kwento ni Jules, sinabi niyang mainit ang dugo sa kanya ng lalaking may-ari. Tinakot pa nga raw siya at pinagbantaang sasapakin. Ayon sa trans woman, nauwi pa sa PC kalan ang kanyang pagvi-video. Habang tinatag kong videohan what's happening, hinablot po ng owner yung phone ko and sinireta niya po na ihagis niya po mula sa 3rd floor po ng building po nila. Isinauli lang daw ang cellphone ni Jules pagka-check out niya sa hostel. Ang babaeng may-ari naman, ilang beses siyang tinawag na sir kahit sinabi niyang huwag siyang tawaging ganon. Misgendering ang tawag dyan na isang uri ng diskriminasyon batay sa kasarian. Ang inasal ng may-ari ng hostel, paglabag sa ordinansa ng Albay kontra diskriminasyon batay sa sexual orientation, gender identity and expression.
Ayon sa Albay Anti-SOGI Discrimination Ordinance, bawal tanggihan o harangan ang tao mula sa paggamit ng public accommodation ng dahil lang sa kasarian. Wala namang eksaktong binanggit si Jules kung magdedemanda ba siya sa may-ari ng hostel. Nananawagan siya ngayong mas maging bukas ang mga establishmento sa mga gaya niyang miyembro ng LGBT community. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang divorce sa Pilipinas. Ayon sa principal sponsor ng Absolute Divorce Bill na si Albay 1st District Representative Ed Selagman, hindi sapat ang tatlong kasalukuyang paraan ng paghihiwalay ng mag-asawa sa Pilipinas. Yan ang dissolution of marriage, legal separation at annulment. Mas madali at mas mura raw ang proseso ng divorce. Giit niya, hindi naman magiging madali ang proseso ng diborsyo sakali ito maisabatas. Kabilang sa grounds sa divorce ang pambubugbog, pagkalulong sa droga at alak at homosexuality. Isinusulong din sa Senado ang kaparehong panukala. If there are no valid grounds, then no divorce will be decreed. The purpose of this bill is to liberate the offended spouse, who is the woman in most cases, to be free from such failed and dead marriage. Kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na maaayos na ang problema sa tubig sa Cagayan de Oro. Sa pagbisita ng Pangulo sa probinsya, ibinalita niyang nakausap na niya si Manny V. Pangilinan at pumayag itong ibalik ang supply ng tubig sa probinsya. Si Pangilinan ang chairman ng Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o COBI na siyang nagsusupply ng tubig sa probinsya. Matatandaang itinigil ng kumpanya ang serbisyo nito dahil tumanggi ang Cagayan de Oro Water District na bayaran ang 400 milyong pisong utang nito. Ang lokal na pamahalaan ang nangangasiwa sa COWD. Inatasan na ng Pangulo ang Local Water Utilities Administration na pag-aralan ang pamahala sa COWD. Ay nakipag-usap po tayo kay Mr. Manny Pangilinan ng Cagayan de Oro Bulk Water upang manumbalik ang normal na supply ng tubig. Handa po siya makipagpulong sa inyong alkalde upang matuldukan na ang suliraning ito at mabigyan ng kinakailangan tubig ang lagpas 60,000 kababayan dito sa CDO. Kinumpirma naman ng kampo ni MVP ang mga pahayag ng Pangulo. Desidido rin daw ang kumpanya na maplansya ang problema. Si MVP ay chairman din po ng TV5. Pasok na sa Eastern Conference Finals ang Boston Celtics matapos pataubin ng Cleveland Cavaliers. Natapos sa Game 5 ang serye sa final score na 113 versus 98. Nakapagambag si Jason Tatum ng 25 points sa 10 rebounds para masungkit ng Celtics ang panalo. Hindi nakapaglaro para sa Cavs ang star player nilang si Donovan Mitchell dahil sa injury. Magkakaalaman sa magiging resulta ng laban ng New York Knicks at Indiana Pacers kung sino ang makakaharap ng Celtics. Sa West naman, naungusan na ng Dallas Mavericks ang Oklahoma City Thunder. Yan ay matapos magwagi ng Mavs sa Game 5. Ang final score ay 104 versus 92. Nakapagtala si Luka Doncic ng 31 points para sa Mavs. Abangan sa Game 6 sa linggo kung aabante na ang Mavs sa Conference Finals. Showbiz Tonight na tayo. Full support ang fans at iba pang netizens sa pagpapakasal ni True Faith vocalist Medwin Marfil sa kanyang non-showbiz boyfriend. Naiyak naman ang superstar parents ni Kyla Estrada sa galing sa pag-arte ng kanilang anak. Narito ang report ni MJ Marfori. Ano ginawa niya? Maraming napabili. At
marami ring nakarelate sa karakter ni Kyla Estrada as Bettina sa kakatapos ng last week na Can't Buy Me Love. Kaya naman chika niya sa News 5, nagulat siya sa success ng kanyang role. Pero ang pinaka nakakakilig daw, ang papuri sa kanya ng kanyang parents na sina Janice de Belen at John Estrada. You know, I'm so touched kasi my mom actually is following the show because she enjoys it. Pumasok siya sa kwarto and then sabi niya, ganda! So, alam mo yun, for my mom to say that, sobrang deal na yun. Deal yun. My dad naman, who wasn't following the show, watched the episode 146 and 147. So, tumawag siya sa akin, sabi niya iyak siya ng iyak. So, yun, it's really the biggest compliment. At ngayong tapos na ang serye, ano naman kaya ang future plans ni Kyla para sa kanyang career? The best gift, honestly, for me is more projects. Love wins naman para sa True Faith vocalist na si Medwin Marfil. Ikinasal na siya sa kanyang partner na si Mark Angeles. Looking sweet sila in their white outfit sa kanilang beach wedding sa California. Nakalagay sa caption na nitong May 11 sila kinasal. Maraming fans ang nagulat at full support sa big reveal ni Medwin na miyembro siya ng LGBTQIA+ community. Sumikat si Medwin sa iconic OPM band na True Faith. Nakilala sa mga kantang Dahil Ikaw, Huwag na Lang Kaya at marami pang iba. Walking on a dream naman si Miss International 2016 Kylie Versosa sa pagrampa niya sa red carpet ng 2024 Cannes Film Festival sa France. Suot niya ang elegant black gown made by Pinoy designer na si Mark Baumgartner na nasa likod na ng iconic evening gown ni Michelle D sa 2023 Miss Universe. Bukod kay Kylie, present din sa festival ang Hollywood breakout stars na sina Shaina Magdayaw, Ruby Ruiz, Lorna Tolentino at Sylvia Sanchez. Spotted din ang aktor na si Zian Lim. Para yan sa mga pelikula nilang tampok sa Cannes Directors Fortnight. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan, Zayn Malik tinanggal sa dating app dahil napagkamalang poser. At mga pasero sa isang barko nakisingalong sa videoke. Kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Swipe left o swipe right mo ba si Zayn Malik? Inamin niya sa isang panayam na nag-dating app siya noon. Ang problema, hindi niya nahanap ang kanyang the one. Madalas daw kasi siyang nasasabihan na nangka-catfish o nagpapanggap lang. Kaya pati ang mismong dating app, tinanggal na rin ang account niya. Nakailang ulit daw siyang gumamit nito pero laging failed. Kaya hindi na raw siya nag-dating app. Single ngayon si Zayn na matapos ang hiwalayan nila ni Gigi Hadid last 2021. Meron na rin silang 3-year-old na anak. Exciting at trending ang pasilip ng dalawang inaabangang palabas ngayon sa Hollywood. Una na dyan, ang musical film na Wicked. To bring folks together is to give them a real good enemy. You have no real power. That's why I need you. Don't let her get away. Movie adaptation niya ng Broadway musical with the same title. Patikim pa lang, ma-excite ka na sa ganda ng cinematography, costume at soundtrack. Isama mo pa ang mga bigating bida gaya ni na Ariana Grande bilang si Glinda at Cynthia Erivo as Green Witch na si Elphaba. This November na ipapalabas ang Wicked.
Eto pa ang nakakawaw. Ang trailer ng Season 2 ng House of the Dragon. Highlighted dito ang action-packed civil war na pangungunahan ng Targaryens. Pati na ang pagsali sa digmaan ng Westeros. Ipinasilip na rin nila ang ilan sa mga nakaka-amaze na cinematography at video effects. Sa June 17 naman ang Philippine release ng naturang series. There is more than one way to fight a war. War is coming, and neither of us may win. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Jania Lepon. Happy Thursday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, sabi nila, malalaman mong Pilipino kapag mahilig sa karaoke. O yan ang pinatunayan ng viral video ng sing-along ng mga pasahero sa isang barko. Kay bilis naman maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Sintahin mo pa sa isang mata. Yan ang mga pasahero ng barko mula Guimaras na papuntang Iloilo. Kinanta nila ang Kisap Mata ng River Maya. Ayon sa uploader, nagsimula ang sing-along nang magpatugtog ng OPM hits ang crew ng barko. Hoy, marami raw ang may alam ng lyrics, kaya maraming nakijoin sa kantahan. Napawi din daw ng bonding na ito ng mga pasahero ang matinding init sa biyahe. Okay yung ganyan kasi hindi kayo mag-aaway sa mic. Kasi sabay-sabay. Oo, sabay-sabay. Tsaka kayo. mas kaya mong sabayan kesa pantropiko yan. Ayun na nga. Di ba? Hindi mo kaya talaga yung pantropiko. Kanina pa namin ini-introduce sa'yo. Ayaw mo. Sige, kantahin mo ngayon. Sayang. Disgust tayo. Yan po ang 45 minuto pag sa Salagang Headlines. Talagang bumwelo ko. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.